Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ating maririnig ang pagbibigay ng katawan at dugo ni Kristo para sa atin sa ating Eukaristiya. Kaya nga sa katahimikan ng ating mga puso, ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Mo ang aming kahilingan, ikaw na sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Panginoong Jesucristo, ating ginugunita ang dakilang kapistahan ng kabadal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Jesucristo, ang huling hapunan ay nilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idanghal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po sila. Dugo ang nagpatibay sa unang kasunduan ng Diyos at ng mga Israelita. Kasunduang tanda ng kagustuhan ng Diyos na makibahagi sa buhay ng piniling bayan. Nang mapalitan ang kasunduang ito, pinagtibay ni Jesus ang bagong kasunduan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito namay parang iisang taong sumagot. Lahat ng inuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises sa mga mangkok ng dugo at winisika ng mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kung sa iyo ay binitiwan.
pinagiging ganap ng bagong tipan ang lumang tipan. Lubos na kinalulugdan ng Ama ang pag-aalay ni Jesucristo. Ang dugo ni Jesus ang pumapawi sa ating mga kasalanan. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahayang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan, ngunit higit na dihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng piyesta ng tinapay na walang lebadora, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maganda para sa atin." Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad.
Kunin ninyo, ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas, hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon din po. Pag minsan ka lang nagmimisa dito, kaya parang hindi ka kilala. No? One more time, magandang hapon sa ating lahat. Magandang. Palapakan po natin ang Panginoon. Sabi nga po ng mga kabataan, no? Tell me who your friends are and I tell you who you are. Siguro palitan natin ng kaunti, no? Kasi pagkain naman ang pinag-uusapan natin. So palitan po natin ng tell me what you eat and I tell you who you are. Pag mahilig ka raw kumain ng mga junk foods, ay medyo makikita rin yan sa mukha mo. Pag mukha ka ng, hindi namang junk, no? Pag mukha ka ng pagkain, ay parang halata, no? Pag mahilig ka sa mga healthy food, medyo makikita rin raw yan sa mukha mo. Kaya nga, sabi nila, we are what we eat. Kung ang kinakain natin ay nakakabuti, ito ay makikita sa ating pangangatawan. At kung medyo hindi tayo nag-iingat sa pagkain, no? So makikita rin po sa ating mga katawan. At minsan nga bata pa lang ay parang may high blood na dahil sa kinakain. It is because what we eat, no? The food that we eat may become a part of us, a part of our flesh. Pagkain. Sino ba naman sa atin ang ayaw ng pagkain? Tayong mga Pinoy ay kilalang kilala sa pagkain. Lahat ng ating selebrasyon ay laging may pagkain. Kahit nga pag may bisita kayo sa bahay ninyo, pagkadating, anong i-offer ninyo? Pagkain. Kahit pag umuwi po ako ng bahay sa Negros, ang sasabihin kagad ng nanay ko, kumain ka na ba? Maliban na lang, hindi ko alam sa mga nanay na iba. Baka bunganga ka agad ang pangano, hindi siguro. Mostly niyan, kumain ka na ba? So tayo mga Pinoy, kilalang kilala po tayo sa pagkain. Ang hilig natin kumain. Lahat ng selebrasyon, may pagkain. Fiesta, birthday, graduation, ang dami po. At meron po ako isang kilalang pare. Tuwang-tuwa po ako sa kanya kasi kinakwento niya ang kanyang bukasyon sa pagpapare. Sabi niya, nang bata pa raw siya at siya ay nag-aaral doon sa kanyang lugar, wala raw pong puwapansin sa kanya kahit mga kamag-anak niya. Ni wala man lang raw nagaya sa kanya, "To, kumain ka na ba?" To make the long story short, sabi niya, pero nang malapit na ako maging pare, sabi niya ganon, lahat na lang, no, ay gusto akong pakainin sa kanilang bahay. At natatawa po ako kasi medyo totoo po ito. Pag pari ka at pag pumunta ka sa isang bahay, papakainin ka talaga. Kahit sabi mo pa, ay, kumain na po ako, Nay. Kumain na ako. Hindi, Padre, tikman mo to, masarap to. No? At sabi ng pare, niya kaya nga, pag walang pagkain sa parokya, ay nag-iikot siya sa kanyang barangay. At pagpasok niya doon sa bahay, pag pinakain niya, sabihin niya, titikman niya lang raw ng kaunti ang manok. Sasabihin niya, ang sarap naman ng manok na ito. Sasabihin ng nanay, "Soy, Padre, dali mo na, Padre." No? So, may pagkain na kaagad siya. No? Pag natikman niya yung spaghetti, tikim lang po. Pagkatikim niya, ang sarap naman ng spaghetti nito. Sabi naman na, "Sige, Padre, dali mo na yan. No? Kaya marami pong pagkain lagi ang pare. Kaya kung mapapansin niyo po, lahat tayo ang hilig nating kumain. And ganon kagaling ang Panginoon in our celebration for this afternoon, for this day. Because the church celebrating the feast
of Corpus Christi, the body and blood of Christ. Hapag kainan, pagkain. Tinapay at alak, pagkain. Ganon katalino ang Panginoon na talagang ipinasok niya para sa atin at mas maiintindihan natin kung paano nagiging kaisa si Kristo sa ating paglalakbay. While reflecting in our celebration, I realized na tayong mga Katoliko, minsan ay tumatanggap lang tayo ng komunyon, pero hindi talaga ganong kalalim ang ating pangunawa sa ating komunyon. Tumatanggap tayo at sasabihin ninyo na, anong sasabihin ninyo pag tumatanggap ng komunyon? Thank you. Okay, welcome po. No? Kasi meron pa rin po mga Katoliko na pag nag-receive po ng komunyon, sasabihin ng pare, the body of Christ or katawan ni Kristo, sasagot, thank you, Father. Gaganong pa. So pag ako po sumasagot rin ako, welcome po. No? Kasi thank you eh. Pero isasagot po natin ay, Amen. Makikita niyo po, my dear brothers and sisters, why the Lord Himself, hinayaan niya na maging ordinaryong tinapay at alak lang siya. At ito ang ginawa niyang katawan at dugo na pamamaraan para maging kaisa niya tayo sa ating paglalakbay. First, the Eucharist was the farewell despedida, party ng Panginoon. Kung mapapansin niyo po sa ating Ebanghelyo, bago po ibinigay ng Panginoon ang kanyang sarili sa krus, ay pinakain niya po muna ang kanyang mga disipulo. At doon niya ginawa ang Eucharistia. Tanggapin nito ang tinapay, ang alak, dahil ito ang magiging katawan at dugo ko. Ibinigay niya ito sa kanyang mga disipulo. Next, so that we will celebrate again and again the Eucharist. Tayo pong mga Kristiyano, ang sentro ng ating pananampalataya ay ang Eucharistia. It is the highest prayer na pwede po nating ibigay sa Panginoon. Kaya nga, pag tayo po ay hindi nagsisimba, kahit araw-araw pa po tayong nagro-rosaryo, ay kulang pa rin po ang ating panalangin. Hindi ko po sinasabi na hindi na pala kami magro-rosaryo, hindi na kami magno-novena, magsisimba na lang kami. Mas mabuti rin pong may dagdag na panalangin. Pero, pag hindi na po tayo nagsisimba, hindi po tayo nagiging kaisa ni Kristo. Kasi sa Eucharistia lang po natin matatanggap ang totoong katawan at dugo ni Kristo sa komunyon. We are celebrating the Eucharist, the feast of the Corpus Christi, the body and blood of Christ, no, to remind once again, tayo po mga Kristiyano, kung gaano kaganda ang ating pananampalataya. The purpose for us is to remember. Maalala po natin ang ating selebrasyon. Pangalawa, ibinigay sa atin ang Eucharistia. Ito'y regalo ng Panginoon. Food become a part of us. The Eucharist become a part of us. Kaya nga pag hindi po tayo nagsisimba, mapapansin niyo po yan, parang kulang po ang ating araw, ang ating week, kumbaga. No, nahinghina po tayo pag wala pong pagkain. Altar, hapag kainan. Sa mga bata, no, nung bata pa po ako, laging pagpapasok ako sa simbahan, hindi matanggal sa akin na pag sa gitna ay merong altar. At ito, no, sa ating bahay, no, mapapansin nyo rin yan. Tayo po'y nagtitipon-tipon sa hapag kainan. Hindi ko lang alam kung ginagawa pa ngayon ng mga pamilya kasi ngayon medyo kanya-kanya na ang pagkain natin. Nang buhay pa po ang tatay ko at naging seminarista na po at malapit na ako maging pare, isa po sa mga natutunan ko po sa kanya ay kumain ng buo. Bilang pamilya, no, hindi kami kumakain sa bahay namin na kulang. Pag dinner or lunch, pag walang klase, kumpleto po kami, no? Magtatawag lang po ang nanay ko, kain na! Lalapit na po lahat yan. At magsisimula na po ang hapagkainan. Kung mapapansin niyo po sa ating Eucharistia, tayo rin po ay nakikiisa sa hapagkainan. Altar. Tayo lang pong simbahan, ang sentro ng ating Eucharistia
ay ang altar. Sa iba po, pag nakapasok kayo, ay wala pong altar. Ang simbahan at ang pamilya, tayo po'y nabubuo sa hapag kainan. Pagkain. Kung gaano katalino ang Panginoon. Tayo po, bilang mga Kristiyano, ito rin po ang paalala ng Diyos sa atin. Bigyan natin ng halaga ang hapag kainan. While reflecting in our celebration, I realized na meron pong 3 punto para sa ating lahat. First, be grateful of the gift of the Eucharist. Magpasalamat tayo na tayo po ay nag-celebrate, nakikiisa sa Eucharistia. Ang salita pong Eucharistia, kung you try to research it, it means to say thanksgiving, pasasalamat. Kaya nga every time that we go to Mass, every time that we pray inside the church, be grateful to the Lord. Be thankful to the Lord. Because nakikiisa ka sa Kanya sa hapag kainan. Tayo pong lahat ay nakakatanggap ng biyaya araw-araw. Material man yan, emotional man yan, o spiritual. Kaya nga, bagkus maging bagay po sa atin na pag tayo po'y pupunta ng simbahan para magsimba, para magmisa, una sa lahat ay para magpasalamat. Ituro po natin ito sa mga bata. We go to Mass not only to ask the Lord for the gift to sustain us, but to be thankful to Him. Kasi ibinigay niya sa atin once again ang kanyang katawan at dugo. Pangalawa, as we receive the Lord in the communion, say your Amen. Ang amen po, it means to say, I believe. Naniniwala ako. Ang tanong ko po para sa ating lahat, naniniwala po ba talaga tayo na ang ating tinatanggap ay hindi ordinaryong tinapay, kundi ang katawan at dugo ni Kristo? Kaya nga sa First Communion ng mga bata, doon nyo po mararamdaman kung nagabayan ng mabuti ng mga magulang ang bata. Kasi pag First Communion ng bata, ramdam na ramdam mo kung gaano sila ka-excited na tanggapin ang komunyon. Tayo pong mga matatanda, excited pa ba tayo na tanggapin ang Panginoon? Minsan nga po, pag nagmimisa ako, nalulungkot po ako. Sa sobrang dami ng tao, ang nagkukomunyon ay 10, 15, 20 katao lang. So tayo po'y nagsisimba. Hindi lang para magpasalamat sa Diyos, kundi para makiisa sa Kanya. Para lang po yung fiesta o may selebrasyon sa bahay ninyo at pumunta ako at hindi ako kumain. Ano pong mararamdaman ninyo? Siguro po sasama loob ninyo. Magtatampo kayo kay Father kasi hindi man lang kumain si Father. Naghanda naman ako. Ganun rin ang Panginoon. Every Mass that we are celebrating, the Lord prepared Himself for us para tanggapin. Kaya nga mamaya sa ating komunyon, we say our Amen, na naniniwala tayo na tayo po'y tatanggap sa biyaya ng katawan at dugo ni Kristo na gusto niya makiisa para sa atin. And the challenge for all of us, na sana po buhay ang Diyos sa mga buhay natin. Na maipakita po natin, and this is my last point for all of us, to share the Lord to others. Sabi nga nila, tayo po ay nakikiisa sa isang mapagmahal na Diyos. Tayo po ay nakikiisa sa isang mapagbigay na Diyos. Kaya tayo pong mga Kristiyano ay tinatawagan rin to share the Lord to others. If we celebrate the Eucharist with faith, Amen, and thanksgiving, we shall be transformed into what we eat. We shall become Christ-like and be a true to our name, Christians. We are what we eat. Tayo po ay nagiging katulad ni Kristo. Pagnilayan po natin, ibalik po natin ang ating pagmamahal at pagbibigay respeto sa ating Eucharistia. Do not miss the treasure of the Eucharist. Huwag nating walain ang biyaya ng Eucharistia. As we celebrate today, this very beautiful Eucharist, let us today approach the Eucharist with faith, with thanksgiving,
At sana po ay matupad natin ang ating mga misyon na ibahagi po natin siya sa ating kapwa-tao. Tanggapin mo na may pasasalamat. Tanggapin mo si Kristo na may pananampalataya. Tanggapin mo siya na may galak sa iyong puso at ibahagi mo siya sa iba. Become like Christ to others. Ito po ang paanyaya ng Panginoon. Ito po ang challenge ng Panginoon sa atin. Ibalik po natin ang excitement natin sa pagtanggap sa Panginoon. As we receive the Lord in the communion, we may say, Amen. Naniniwala po ako na ikaw, Panginoon, ang tinatanggap ko. At sana'y makiisa ako sa iyo sa paglalakbay ko dito sa mundo. Amen. Tumayo po tayo. Sabay-sabay po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang ang pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia ay maging tunay na tanda ng pagkakaisa, pagkakapatiran at pagbabahaginan. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, maging tunay nawa tayong katawan ni Kristo na handang maghandog ng sarili para sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, magkaisa nawa silang lahat bilang isang komunidad na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, taos-puso nawa silang maglingkod at maging mga tanda ng presensya ng Diyos sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, manatili nawa silang mapagmalasakit sa mga nagugutom at unahin ang kapakanan ng mga mahihirap at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mahal nating mga yumao, sumapit nawa sila sa maligayang kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, tinawag mo kami upang magkatipon-tipon sa Eucharistiyang ito. Nagpapasalamat kami sa kaloob mong sakramento ng aming kaligtasan. Tulungan mo kaming maisabuhay ang kahulugan ng Eucharistia. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po sila.
Tumayo po sila. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aayon natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikihirapan. Sa pamamagitan na iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Bilang pagkaitinumi, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose, na kanyang kabiyak na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tumayo po tayo. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na ang tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Iyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Kristo, hiniling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan, dugong banal, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patubayan nawa ng Diyos ang inyong paglalakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.